El Filibusterismo, buod ng Kabanata 3, ang mga alamat. Bumalik si Simon sa umpukan sa itaas ng kubyerta. Kasabay niyang dumating si Padre Florentino. Naroon na sina Padre Sibila, Padre Irene, Padre Camora, Benzaib at ang kapitan ng bapor. Nagbukas muli ang usapan. Tinanong ng kapitan ng bapor si Simon, "Saan ba kayo galing? Hindi ninyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay." Sumagot si Simon, "Marami na akong nakitang ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko'y isang alamat." Sumagot ang kapitan ng bapor, "Kung sa alamat ay mayroon ang Pasig, naririyan ang malapad na bato na umano'y tinitirahan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino." At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Ayon sa kanya, noong araw may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ang dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ang pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niyang ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Ngunit ayon kay Padre Florentino, imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't patagilid kung pumasok sa kuweba. Napabantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indyo si Doña Jeronima. Napabulala si Benzaib, "Napakagandang alamat!" Ngumiti si Simon at nagtanong, "Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi ba mabuti kung sa Beaterio na lamang siya ikinulong gaya ng kay Santa Cruz sa halip na sa tagong lugar?" Sumagot si Padre Salvi, "Wala namang kabuluhan iyan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas." Nagsimulang magsalita si Padre Salvi. Magkukwento raw siya ng isang alamat. Tahimik na nakinig ang mga nasa paligid. Ayon kay Padre Salvi, noong araw napakaraming buwaya sa ilog at lawa, mga buwayang malalaki at naninira ng mga bangka. Ikinuwento ng pari na maraming bangkero ang napahamak, walang makalaban sa buwaya, takot ang namayani sa lawa. Isang araw may sinong naparaan, biglang nagpakitaan na demonyong nag-anyong buwaya at itinaob ang bangka upang kainin ang Tsino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Tsino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya'y naging bato. Napabulalas muli si Benzaib, "Kagilagilalas na alamat!" ang kanyang sabi. "Napakagandang ilathala," dagdag pa niya. Tila agad na iniisip ang magiging balita nito. Nagtanong si Benzaib kung maaari raw niyang isulat ang alamat. Mukhang handa na naman siyang magbalita. Samantala, nagsalita si Padre Sibila. "Ngayoy pumapasok na tayo sa lawa," aniya. Marahil daw ay maraming nalalaman ang lawa. Pumasok ang bapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Nagtanong si Benzaib, "Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra?" Dugtong naman ni Doña Victorina, "Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig?" Itinuro ng kapitan ang isang direksyon. "Tumingin kayo roon," aniya. May pinapakita siyang lugar sa lawa. Tinuro ng kapitan kung saan tinugis si Ibarra ng mga sundalong humabol sa kanya at sinabing nang malapit na itong mahabol ay saka naman ito tumalon at sumisid. Hinanap naman ni Doña Victorina ang mga bakas ng pagkamatay ni Ibarra, gayong maglalabing 3 taon nang nangyari iyon. Muling nagtanong si Benzaib, kung gayon ang bangkay ay... Napahinto si Benzaib sa kanyang sasabihin. Kaagad namang ipinagpatuloy ni Padre Sibila, nakasama sa bangkay ng kanyang amang isa ring pilibustero. Namutla si Simon sa narinig at nagsawalang kibo na lang. Kaya naman ipinagpalagay ni Benzaib na maaaring nahihilo si Simon sa paglalakbay.
Nagtaka ang mamamahayag dahil isang kilalang manlalakbay si Simon. Gayong ang ilog na kanilang dinaraanan ay halos patak lamang ng tubig ang laman kung ihahambing sa mga lugar na kanyang napuntahan. Dito nagtapos ang ikatlong kabanata.